Ayon nga po mga ka-One Story sa inilabas na balita ngayon, ginawa ng Chicago Bulls ang lahat ng makakaya para ma-trade ngayong off-season si Nikola Vucevic. Ngunit sa huli wala pa rin silang nagawa since wala silang nahanap na team na kukuha sa kanyang napakalaking sweldo. Sa madaling salita, no choice ang front office kundi tuluyang i-buy out ang kontrata nito. Pinagdidiskusyonan na rin naman ng kampo ni Nikola Vucevic at ang Chicago Bulls kung ano ang kanilang gagawin sa natitirang kontrata ng kanilang big man. At dahil sa pangyayaring ito, oras na para simulan ng team pagre-recruit kay Nikola Jokic, lalo ang Los Angeles Lakers. Mismong mga analyst nang nagsabi kapag nakuha pa nila si Vucevic ngayong off-season, siguradong mas lalakas lalo ang lineup nila, especially ang front court, dahil magkakaroon sila ng tatlong legit na sentro kasama si Jackson Hayes at DeAndre Ayton. Ito na rin naman ang magiging huling pyesa ng team para tuluyang magkampiyon ngayong season. Samantala, isa nga po mga ka-One Stories ang Phoenix Suns sa mga teams na naging agresibo sa pakikipagnegosasyon sa Golden State Warriors patungkol sa trade ni Jonathan Kuminga. In fact, maliban sa pagbibigay nila sa team ng Warriors ng offer na binubuo ni Nick Richards, Royce O'Neal at 4 na second round pick, pinangako ng Suns bibigyan at papipirmahin nila ng bagong kontrata si Kuminga na nagkakahalaga ng $70 to $90 million. Pero lahat ngang yan, nauwi lamang sa wala matapos silang tanggihan ng Golden State at maging ni Kuminga. Ayon sa mismo kay Kuminga, mas gusto nga po niyang mapunta sa Sacramento Kings kesa sa Suns. Mas maganda nga ang offer sa kanya ng Kings gayong balak siya nitong paglaruin bilang starter kumpara sa Phoenix na posible siyang paglaruin ng off the bench at bigyan ng limitadong minuto sa pagkakaroon nila ng mga key player sa kanilang opensa kagaya ni Jalen Green at Devin Booker. Well, ngayon, unrestricted kung kukunin ni Kuminga ang qualifying offer ng Golden State at saka siya magiging free agent sa susunod na mga taon.